atin ng pag-aaralan ay Hebrews chapter 6 verse 9 to 12. Kanina binasa ni Ate Sel mula 1 hanggang 12. Pero ang focus ng mensahe natin ngayon ay from 9 to 12 na verses lamang. At the title of this sermon po ay Live Justly Through Perseverance and Faith and Love. Mamuhay tayo ho ng may katapatan sa pamamagitan ng pagtitiis o pagtsatsaga sa pananampalataya at pag-ibig. Bakit ho ito ang mensahe ng Panginoon? True believers live with perseverance and faith and love. Ang mga totoong mga Kristiyano po, sabi dito ho, mga totoo o mga tunay na mga mananampalataya ay namumuhay sa katarungan, yun ang una. At sabi dito ho, namumuhay sa pagtsatsaga o pagtitiis sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal. So true believers live with perseverance and faith and love. Tayo mga totoong Kristiyano, mahahalata mga tunay na Kristiyano sa gitna ng mga pagsubok, nananatili sila, nagtitiis sila na mayroong kasama mong pananampalataya at pagmamahal. So sabi dito sa mensahe natin, punta muna tayo sa background. Meron hong, tingnan natin yung background dito ng Hebrews. Yung aklat ng Hebreo or Hebrews ay hindi po alam kung sino sumulat. Kaya isang aklat sa Bible na hindi ma-identify kung sino sumulat. Grabe, napakalihim ng kanyang identity, napakalihim ng kanyang pagkakilanlan. Pero marami nagsasabi na itong Hebreo ay sulat pa rin ni Paul. Dahil yung mga way ng pagsasabi ng greetings, ng pagsasabi mo ng mga tao na kinakausap, medyo hawig kung paano mag-deliver ng lingwahe yung sumulat ng Hebrew. Pero hindi pa rin sa kanya inilagay na siya sumulat. Sabi dito, the background of this passage is rooted in the author's desire to comfort the congregation. Yan ang una. Ang unang dahilan kaya sumulat mo ang author ng Hebreo dahil gusto niyang aliwin ang mga mananampalataya dito ho sa aklat na ito dahil ang audience na dito ho ay mga persecuted Christian. Mga Kristiyano ho na lagi hong minamaltrato, mga Kristiyano ho na laging inaapi at mga Kristiyanong walang masabing sarili kanila. Sabi dito ho. So ang una nga hong reason kaya sa sumulat para aliwin ang kongregasyon ng Panginoon. Pangalawa, hindi lang basta aliwin kundi i-push. Okay, hindi lang ang pagiging Kristiyano po hindi lagi ho tayo aaliwin ng Panginoon. May mga panahon ho na ipupush niya tayo. Ano ang dahilan? Para tayo ho'y mag-mature. Alam niyo ho pag may mga pagsubok, iyan ho ay nagpupush sa atin para mag-mature. Kaya ho, sabi ko sa inyo, kung sino maraming pagsubok, yan ang pinakamatatag na Kristiyano. Okay? Okay, pangalawang reason, sabi dito ho, the original audience faced immense pressure to return the Judaism to avoid persecution. So yun po ang problema nila, maraming mga Pariseo, mga Sadducees, mga Jewish leader na pinupwersa ang mga Christian na mga Israelita na bumalik sa Judaism. Yung Judaism po dyan ay religion po yan ng mga Israelita. Ang Judaism po ay isang relihiyon na naniniwala sa isang Diyos lamang na si Yahweh. Kaya nung ino-offer ng mga apostol, hindi si Jesus Christ ay anak ng Diyos at siya'y Diyos. Hindi naniniwala ang mga Hudyo, kaya pinapatay nila ang mga Christian. Ngayon, yung mga Kristiyano mo na hindi nila mapatay, sinasabi nilang bumalik na kayo sa Judaism kasi ito naman talaga ang tunay nating relihiyon, pero ginagamitan nila ng dahas para makabalik ang mga Israelita at tatay. Kaya ginagawa ng mga Israelita para hindi sila masakote o makuha ng mga Hudyo at that time nakapareho nila, lumaalis sila sa lugar nila, kaya nangalat sila. Yun yung word tinawag natin diaspora. Okay? So, yan po. Pangalawa, sabi dito, the author encouraged them to hold onto their hope as an anchor for the soul and remain steadfast. So yun ho ang pangalawang encouragement ng author na sila ho ay humawak sa kanilang pananampalataya at manatili ang kanilang kaluluwa, ang kanilang spiritual, saan po? Sa matatag na paniniwala at pananampalataya kay Jesus. Mahirap po ang kalagayan ng mga Hudyo at datay. Okay. So ngayon po, balikan natin ang mensahe at itong mensahe na ito ay mayroon itong tatlong kasagutan. Why should we live justly through perseverance and faith and in love? Unang dahilan, sabi dito ho, because we are convinced that we are in a better situation. So bakit po kailangan natin mamuhay sa katarungan, sa pamamagitan ng pagtsatsaga, sa pananampalataya at pag-ibig? Sabi ng unang reason, dahil natitiyak natin na nasa mas maganda tayong kalagayan. Tingnan nyo ang sabi sa verse. Hindi ho Tagalog ang in-indicate natin dyan, pero babasahin ko yung Tagalog.
Mga minamahal, kahit ganito ang sinabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Okay, balikan natin. Bakit sinasabi ng author ito sa audience niya? Kasi maraming mga Christian at that time, nagbalikan na sila sa kanilang dating religion. Okay, sabi dito because we are convinced that we are in a better situation. Nasa maganda tayong kalagayan. Nasa mas mabuti tayong kalagayan. Patutunayan ko sa inyo kung bakit tayo nasa mas mabuting kalagayan. Una, salvation is certain. Tiyak tayo sa ating kaligtasan. Sabi ng author ng Hebreo, nasa mabuti tayong kalagayan. Kaya huwag kayong babalik sa Judaismo para makulong na naman kayo sa tradisyon, makulong na naman kayo sa law. Nung panahon pag wala kang tupa baka, hindi ka pwedeng mawalan ng kasalanan. Kasi nung panahon para mawalan ka ng kasalanan, kailangan may tupa, baka at kambing ka. Paano din sa panahon natin ngayon? Kasi nung panahon sa lumang tipan, pag may kasalanan ng isang tao, once a year, kailangan niya maghandog sa Diyos ng baka, tupa o kambing. Depende sa kanyang kakayanan. Tapos yung tupa, baka, kambing, ililayans na yun, ang kanyang kasalanan, malilipat sa hayop at yung hayop na yun, it's either papatayin yun, it's either sunugin, or pangalawa, yun ay papakawalan sa ilang. Okay? Ang hirap sa panahon natin kung ganun pa rin. Wala naman tayong baka. May baka po ba kayo? Mayroon sa aming pastor pusa, hindi yung pwede ihandog. Hindi ayaw ni Lord ng pusa, ayaw din ni Lord ng aso. Ang gusto ng Panginoon, yung mga malinis na hayop. Wala tayo nun. Meron nung ba sa inyong kalapate? Nag-aalaga ng kalapate? Wala na rin. Pwede sana din po yun. Matiis-tiisan na rin. Pero inalis na tayo doon. Sabi ng author, napakaganda ng kalagayan nyo ngayon dahil sigurado ang kaligtasan. Okay? Sabi ng author, hindi ko mapangalanan sabi ng author, maganda ang kalagayan ninyo dahil sigurado, tiyak ang kaligtasan. Pangalawa, tiyak ang pag-asa. Then last, sabi niya, kaya maganda ang ating kalagayan dahil tiyak ang pangako ng Diyos. Lahat ng yan ay tiyak ang kaligtasan, tiyak ang pag-asa, tiyak ang alino, tiyak po ang pangako dahil hindi sinabi yan ng tao, sinabi yan ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo, may sinabi ang Diyos sa simbahan natin. At doon sa sinabi ng Panginoon na yon, ang makakita lang yun, yung mga maniniwala. Sinisigurado ng Panginoon doon sa mga maniniwala, mananampalataya sa Kanya, na mayroong tunay na kaligtasan, may tunay na pag-asa, at may tunay na pangako. Pangalawang dahilan kung bakit tayo dapat mamuhay sa katarungan, sa pagsisikap o pagtsatsaga sa pananampalataya at pag-ibig. Pangalawa, because we are certain that God is truly just. Okay? Ano sabi dyan? Ay, hindi Tagalog ang nilagay. Okay, sabi dito makatarungan ng Diyos, yun tiyak tayo doon. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Sabi ng Biblia, kaya tayo ay kailangan mamuhay sa katarungan, kaya tayo mamuhay dapat na may pagtsatsaga sa pananampalataya at pag-ibig dahil ang sagot, makatarungan ang ating Diyos. Amen po, makatarungan ng Diyos. Saan siya makatarungan? Makatarungan ng Diyos sa ating mga ginagawa. May mga time parang, lagi ko ito nababanggit sa simbahan natin, parang pakiramdam mo lagi pag may ginagawa ka, parang walang nakaka-appreciate. Remember, laging may Diyos na nakakita ng ginagawa mo. May sakripisyo ka bang ginagawa? Alam niyo, isa sa pinakamatindihong sakripisyo na pwede natin gawin ay sa panahon ng pagbibigayan na. Alam mo yung huling-huli mo ng sentimo, huling-huli mo ng pera, pero kinakausap ka ng Panginoon, ibigay mo sa church. Ako, napakatindi yung pagsubok yan. At alam niyo bang kita ng Panginoon yan? Hindi nakalimutan ng Panginoon. Hindi masabi ng Panginoon Jesus, sa lahat ng nagbigay doon sa crowd, isa lang ang hindi niya nakalimutan. At ang sabi niya, hindi kita nakalimutan hanggang sa susunod na nasalinlahi, hindi makakalimutan ang ginawa ng babaeng ito dahil yung babae ho, kitang-kita ng Panginoon nagbigay, hindi ho dahil sa laki ng pera, kundi sa laki ng puso sa pagbibigay. Amen. Samahan niyo lagi ang pagbibigay niyo ng puso kasi yan ang tinitingnan ng Panginoon. Ang sabi nga ng word, dalawang kusing. Paano mo i-explain yung dalawang kusing? Sobrang liit na pera nun. Sobrang liit na pera nun. Lord, bakit naman siya yung pinagmalaki, siya yung napuna? Samantalang ang dami nagbigay doon ng 1,000, maaari may 100,000 kasi may mga doon, tax collector. Ang mga tax collector at that time, kahit mga magnanakaw sila, nagbibigay pa rin sila sa templo.
hindi ni Lord hindi ni Lord ma-appreciate yun kasi galing sa nakaw. Pero yung babae, sabi doon sa verse, pagbigay ng babae, ang sabi ng Panginoon, alam niyo, binigay ng babae, buhay. Kasi pagkatapos nun, wala nang alam ang babae kung paano siya magsusurvive. Okay? Dahil siya ho ay balo. Hindi nakakalimutan ng Panginoon ang ginagawa natin. Sabi ng Panginoon dito sa verse na to, ang Diyos ay makatarungan at alam niya ang inyong mga ginagawa. Okay, balikan ko lang bakit sinabi ng verse na to na makatarungan ng Panginoon? Yung mga tumalikod, ito ang katarungan ng Panginoon doon sa mga tumalikod, hindi niya ililigtas. Ayaw ng Panginoon magparusa, ayaw ng Panginoon magsumpa ng isang tao, ayaw ng Panginoon na hindi pagpalain ng isang tao, pero yung tao ang pumipili ng kanyang kapahamakan, isipin niyo talikuran si Jesus. Talikuran ng Panginoon, at to the point, doon sa word na bumalik doon sa Judaism ay pagtalikod, hindi sa pananampalataya sa simbahan, kundi pagtalikod kay Jesus mismo. Ano ang sinira nila? Relasyon nila kay Jesus. Ang sabi ng Panginoon, dahil makatarungan ng Panginoon, hindi sila pwede na maligtas o hindi na sila maliligtas. May nagtanong, paano po pag manumbalik? Ano sabi ng Bible? Pag manunumbalik ang isang tao na tumalikod na, para na naman niyang pinako si Jesus. Kaya nga hindi mainam, pag ikaw ay magbabackslide, siguraduhin mo kaya ka nag-backslide. Hindi ko pinapayo mag-backslide Kaya ka nag-backslide dahil lang sa tao. Huwag na huwag kang magbabackslide dahil seryoso ka na talikuran si Jesus. Wala nang balikan mo. Pastor, kahit pa magsimba ako sa born again, kahit magsimba ako, magpa-mentor ako, kung ikaw ay tumalikod na kay Jesus, sino makakapanumbalik sa iyo? Sabi ng Bible, para mo nang muling pinako si Jesus. Ay, ang sabi ng Biblia, hindi pwedeng ipako muli si Jesus. Bakit isang beses lang mapapako si Jesus? Kaya nga ang kasalanan natin ay paid na. Kaya pag nakakagawa tayo ng kasalanan, huwag na tayong tumalikod, huwag na tayong lumayo, lalo pa tayong lumapit kay Jesus. Kasi paid na ang kasalanan natin eh. Pero bakit pastor nagkakasala pa rin? Ang sagot, dahil buhay pa tayo. Amen. Hanggat may laman tayo, pare-pareho tayong makakagawa ng kasalanan. Tama po ba? Pastor, simula nung na-born again ako, hindi na ako nagkasala. Sinungaling. Sinungaling. Kasi ito nasa harapan nyo, ay nagkakasala pa rin. Pero hindi ko gusto na pagkakasala. Paano natin na-identify na magkaiba na tayo sa dati nating pagkatao? Yung una nating pagkatao, gumagawa tayo ng kasalanan, na wala man ng pagkaisip ng humingi ng tawad sa Panginoon. At pangalawa, wala man ng conviction na parang nagdadalawang isip na gawin yung masama. Subukan nyo ngayon gumawa ng isang bagay na masama, may something na grabing kumalabog sa puso mo na nagsasabing wag. Iba na. Kasi bakit po mayroon ka ng banal na espiritu na magtuturo na mali ang ginagawa mo. Tama po ba? Kaya nagkakasala pa rin tayo dahil namumuhay tayo sa mundong makasalanan. Okay? Pero wag ho natin lagi hayaan na tayo po ay magkasala. Iwasan natin magkasala. Kung hindi natin naiwasan ang pagkasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Okay? Sabi ng Biblia, makatarungan ng Diyos at hindi niya nakakalimutan ang inyong mga gawa. So, hindi nakakalimutan ng Diyos ang ating mga ginagawa. Good thing. Okay? Magbasa mo kayo ng Bible, may nakatingin. Mag-pray po kayo, may nakatingin. Mag-worship po kayo, may nakatingin. Lahat ng inyong gagawin, may nakatingin. Huwag po ninyong i-dedicate ang inyong mga ginagawa sa tao. Sa Diyos kayo magbigay ng karangalan. Pangalawa, sabi niya dito hindi nakakalimutan ng Diyos ang ating mga ginagawa. Pangalawa, hindi nakakalimutan ng Diyos ang ating pagmamahal. Ang sabi ng verse pagmamahal kanino? Sa dalawa. Pagmamahal sa Kanya at pagmamahal. Yung word na saints. Alam niyo ba yung katabi mo na yan, yung katabi niyo sa likod at sa harap, ang tawag dyan ng Panginoon, Santo. Anong Tagalog ng saints? Santo. Tayo po ay tinuturing ng Panginoon nung tinanggap natin si Jesus na mga santo. Sa atin kasi, ang nagpapangit sa salitang santo, nakikita natin yung bulto. Hindi po, ang word na santo ay ibig sabihin mga pinabanal, mga pinalaya, mga tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ba tinubos? Tayo. Kaya tayo sa harapan ng Panginoon, tawag sa atin mga santo. Kaya lang napapangit ang word na santo, dahil pag word na santo, alam natin na kasunod nun ay bato. Pero ang word na santo ay napakagandang word, tama po, mga banal. Para hindi natin makulit, Pastor, ako banal. Hindi ka nga banal dahil sa ginagawa mo, hindi ka dahil sa kabutihan mo, dahil sa pagbibigay mo. Kaya ka banal dahil kay Jesus. Tama po ba?
Dahil sa dugo na binubo ni Jesus sa krus, kaya naging banal tayong lahat, kaya naging santo tayong lahat. Sabi dito, yung pagmamahal na ginagawa natin para sa Diyos, una lagi sa Panginoon. Yung pagmamahal na ginagawa natin sa Panginoon na umaagos papunta sa mga tao, good thing, hindi yan nakakalimutan ng ating Panginoon. Amen po. Last reason ho kung bakit kailangan natin mamuhay na mayroong mamuhay po na mayroong katuwiran o mayroong katarungan sa pamagitan mo ng pagtitiis, sa pamagitan ng pananampalataya at pagmamahal. Pangatlong dahilan, ito medyo kakaiba sa lahat ng points. Sabi dito, because we want to ensure that we avoid being lazy. Okay? Kaya tayo kailangan magtiis, magtiyaga sa pamagitan ng pananampalataya at pag-ibig upang maiwasan natin ang pagiging tamad. Kaya huwag kayong maging tamad. Natiinan kanina ni Ate Sel, rinig ko yung word na tamad. Okay, papaliwanag ko sa inyo yung word na yan. Kaya huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Maraming mga Kristiyano, kaya ayaw nila magtiis, ayaw nila magtiyaga, dahil mayroong kasalanan na pumapasok sa kanila. Ano po yun? Katamaran. Alam nyo, ang isa sa nakakamatay na kasalanan ay pagiging tamad. Alam nyo ba yung 7 deadliest sin? Alam nyo ba? Ako babagitin ko lang yung isa. Yung isa ho ay katakawan. Pangalawa, katamaran. Yan ho ang mga nakamamatay na kasalanan. Bakit po nakamamatay? Siyempre, literally, nakakamatay ang katakawan dahil physical ho ang iniisip natin. Hindi po. Sa physical, yes, pwedeng mamatay ang ating physical dahil sa katakawan, pero spiritual ho ang ating pinag-uusapan. Maraming mga politiko, kaya sila ho ay napakatindi ng kasalanan dahil matatakaw sila. Saan? Sa paggawa ng kasalanan. Mga buhaya, quoting quote sa word buhaya. Yung word na buhaya, pagiging greedy, yan mo ay katakawan. Isa ho yan nakakamatay na sakit. Pangalawa, yung pagiging tamad ay nakakamatay. Nakakamatay ng spiritually ho nakakamatay yan. Ikaw ba naman, kinatatamaran mo ang pag-betray? Hindi ka kaya mamatay spiritual yan. Kinatatamaran mo ang pagbabasa ng Biblia, hindi ka kaya mamatay spiritually. Kinatatamaran natin mo ang pagsimba o kaya naman mo ang pag-awit sa Panginoon, nakamamatay po yan lahat. Kaya sabi ng author, ito ho ang pinakamaganda, Hebrews chapter 6 verse 12, so that you may not be sluggish. Okay, yung word na sluggish po dyan, katumbas po yan yung salitang katamaran. But imitators of those who through faith and patience inherit the promises. Okay, dalawang word ang atin nung uunahin. Yung salitang sluggish ho, it warns against becoming spiritually apathetic, complacent, or coasting through your faith. Sa Tagalog ho, nagbababala ito laban sa pagiging spiritual na walang pakialam. Nung Sunday, pinag-aralan natin ho na nakaraan, na kaya ho maraming mga malalamig na mga Kristiyano, kaya sabi ng Panginoon, isusuka ko ang mga maligamgam, kasi bakit po sila ho'y mga tamad. Isipin mo lagi natin, Lord, ano na ba ang kalagayan ko ngayon? Ako ba ay masipag sa mga trabaho? Yes, kung masipag ka sa trabaho, ano ang pagpapalang darating sa'yo? Financially, you are blessed. Materially, you are blessed. Pero ang problema ho natin, kung tayo tamad spiritually, ano ang mangyayari sa atin yan? Unti-unti ho natin pinapatay ang ating spiritual na relasyon sa Panginoon. Kaya sabi dito ho, okay, nagbabala ito sa pagiging spiritual na walang pakialam, kampante, o basta-basta na lang sa kanyang pananampalataya. So, balikan ko lang ho, yung salitang sluggish po, ayaw ng Panginoon na ang mga Kristiyano ho ay maging tamad, kaya ang utos sa atin ng pangatlong points, kailangan tayo maging masikap, kailangan tayo ho ay maging makatarungan sa pananampalataya at pag-ibig, para ho, maiwasan natin ang pagiging tamad. So, sabi dito, hindi ho natapos doon ang verse. Sabi dito ho, kaya para maiwasan natin maging tamad o maging sluggish, sabi dito ho, pangalawa, para masakatuparan natin ho yung salitang imitators. Ano sa Tagalog ang imitators ho? Para tumulad. Okay? Ang salitang tumulad ho dito, sabi dito ho, na tumingin sa halimbawa ng mga humahawak sa pangako ng Diyos sa pamagitan ng matyagang pagtitiwala at matagal na pagtitiis. So para maiwasan natin ho ang tamad sa gawain ng Panginoon, kailangan tingnan natin ang buhay ng mga tao na nagtagumpay kung paano nila pinaglaban ang pananampalataya nila. Bibigyan ko kayo ng isang example, na pinakamaganda example, si Abraham. Si
Si Abraham, ang isang tao puno ng pananampalataya, kaya tinawag si Abraham na father of faith. Si Abraham ang father of faith. Bakit po? Wala pa ang lahat ng pinangako sa kanya ng Panginoon. Buong-buo ang kanyang puso. Lord, tutuparin mo ang pangako mo sa akin. Bakit po? Ang kausap ni Abraham, hindi tao. Ang kausap ni Abraham, Diyos. Kaya hindi naging tamad si Abraham. May mga time, may mga pagsubok sa kanyang buhay, may mga time nagkasala si Abraham, nagkamali si Abraham, pero kailanman hindi siya naging tamad sa gawain. Bakit po? Alam niyang kausap niya ay Diyos. Tama po ba? Nagkasala po ba si Abraham? Nagkamali si Abraham? Di ba nagkaroon siya ng asawang sino? Si Agar. Di ba sabi ni Sarah, hindi tayo magkakaanak kasi baog ako, tsaka matanda na ako. Ito yung katulong natin, anakan mo siya. Si Abraham hindi at that time naging aware, nagkasala siya at that time. Nagkamali siya at that time, pero sabi ni Abraham, hindi siya lumayo sa Panginoon, lalo pa siyang lumapit sa Panginoon kasi bakit po? Someday, magiging puwaran natin siya. Sa buhay ng pananampalataya, magandang tingnan natin si Abraham, dahil si Abraham mo ang pinakamatibay ang pananampalataya, siya ay naniwala kahit hindi niya pa nakita. Amen po. Ano pangako ng Panginoon kay Abraham? Magkakaroon ka ng anak, at dahil sa iyo, pagpapalain ko ang buong nasyon, hindi lang ang Israel, kundi buong nasyon, buong mundo ay pinagpala ng Diyos sa pamagitan ni Abraham, dahil sa pamagitan ni Abraham, ipinanganak si Jesus na ating tagapagligtas. Amen po ba? Nanganak si Sarah, ipinanganak niya si Isaac, ipinanganak si Jacob ipinanganak si Judah ipinanganak sino? Si Jesus. Amen po? Ganong kabuti ang Diyos na nangako kay Abraham na pinaniwalaan. In our conclusion, dito tayo magtatapos. Sa conclusion ho natin, live justly through perseverance and faith and love. Balikan lang ho natin yung tatlo natin points. Because we are convinced that we are in a better situation. Nasa maganda ho tayong kalagayan. Wag ho ninyong kalilimutan na kahit pastor, parang ang kalagayan ko ngayon ay masalimuot, madilim. Balikan ko lang, ikaw pa rin ang napakagandang kalagayan dahil una, tiyak ang kaligtasan na meron ka. Amen po. Tiyak ang pag-asa na inaantay mo sa Panginoon at tiyak ang pangako ng Diyos na gusto mong matanggap. Tiyak. Pangalawa, sabi dito, because we are certain that God is truly just. Pangalawa, dahil mo totoong makatarungan ng Panginoon at lagi ko sinasabi sa simbahang ito, hindi pwedeng hindi kayo paghiganti ng Panginoon kapag ikaw ay inapi. Amen. Ano sabi ng Biblia? Ang mga nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Makatarungan ng Diyos. Nasaan ka ngayon? Pastor, ako ay nasa taas na. Kung nasa taas ka, para maramdaman mo ang katarungan ng Panginoon, nasa taas ka, lagi ka magpakumbaba para hindi ka na maibaba. Pastor, nasa baba ako ngayon at inaapi. Take note, itataas ka ng Panginoon. Ganyan katarungan ng Panginoon. Kaya lang, huwag tayo mag-doubt. Diba sabi doon nung pinag-aralan natin sa James, huwag daw tayo mag-alinlangan bagkus magtiwala tayo sa Panginoon. Ano ang kalagayan mo ngayon? Nasa baba, nasa mahirap, hindi laging ganyan ang buhay. Hindi mo laging ganyan ang ating buhay. Amen o? Because we want to ensure that we avoid being lazy. Kailangan natin magsakripisyo, kailangan natin magtiis sa pananampalataya. Pagkapakita yun na ayaw natin maging tamad sa harapan ng ating Panginoon. Sa ating pong application, una, sabi dito, mamuhay tayo ng may katarungan. Lagi mo, hindi mawawala yan sa buong buwan na ito. Mapaulit-ulit ninyo marinig ang salitang makatarungan dahil sa totoo lang mo, ang tao hindi makatarungan sa Diyos. Bakit ko makatarungan? Ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito, nanampalataya ka lang, nagmahal ka lang. Makatarungan na ba agad yun? Hindi po yung makatarungan kung hindi mo sasamahan ng pagtatyaga. Kaya sabi ng Panginoon, magtyaga ka, magtiis ka, dahil ang mga tao sa totoo lang, pagdating ng pagpapala, tuwan-tuwa. Pero pagdating ng pagsubok, nawawala. Doon sila hindi nagiging makatarungan sa Diyos. Ang Diyos kailanman, nung bless ka, andun. Nung may pagsubok ka, nandun pa rin si Lord. Tama po ba? Tingnan nyo kung paano ginawa ng Panginoon ng pagiging makatarungan. Hindi niya tinanggihan, hindi niya tinalikuran, ang pinakalas na dinidiman sa kanya ng Diyos Ama, yung mapako sa krus. Mahirap na sitwasyon, pero nag-persevere siya kasi gusto niya patunayan sa harapan ng kanyang Ama. Ang Ama niya ay makatarungan, sabi ni Jesus, ako rin Ama. Tatapusin ko yung nasimulan kong mission. Sa buhay natin, may mission tayong
binigay si Lord. Anong mission natin ho? Go and make disciple. Huwag mo tayong manawa at huwag mo kakalimutan na yes, tamang nagtatrabaho ka, naghahanap buhay, may business ka, pero huwag mong kalilimutan mag-win ng tao. Dahil yun ang mission natin. Amen po. Huwag mo sana kakalimutan, may mission pala ako. Hindi tayo nag-i-exist sa mundo na wala lang. Hindi ka napunta sa simbahan, hindi ka uwi ng bahay na wala kang mission. Meron. Ang mission natin bilang mga Kristiyano, mag-win ng tao. Kanino? Para kay Jesus. Sabi ko, Lord, ang tagal ko na ho kasi hindi nakakapag-Bible study. Isa na ho, parang nanibago akong pumatok ng bahay kasi syempre ho, sarado eh. Pero yung kasama ko, alam niyo yung kasama ko, dati ko lang ho siya minimentoran. Na dati ko siyang tinuturuan, ganito pagbubuklat ng Bible, ganito pagkikitara. Ngayon ho, parang mas magaling na siya sa akin. Sabi ko, ramdam ko talaga, sabi ko, Lord, salamat sa tao na to. Alam niyo ho yan, hindi pa binapabukasan ng gate, pinuksan niya na. Medyo kabado ako, di ba? Kasi nga compound. Tao po, ako siya. Ay, andyan na pala kayo. Yung pala ho, kumpiyansa siya dahil may kausap siya. Ang kausap niya po ay pamangkin nung binabible study namin, CCF. Sabi niya, naghahanap yung pamangkin na maging Christian yung nanay. Sabi niya, kinontak si Brother Rodel. Brother Rodel ho, sabi niya, pwede ka bang mag-Bible study sa tsahin ko dahil yung tsahin ko ay gusto ko makakilala sa Panginoon. Si Rodel po ay nasa Tanay, nasa Rizal na. Kaya hindi siya pwedeng laging uuwi. Tama po ba? So naisip niya ho, may naisip siyang isa, tapos naisip niya ako. Sabi ko, ako ho personally, nagpipray. Sabi ko, Lord, salamat po sa bagong Bible study. Alam niyo, nakakatuwa, para ho akong bagong pastor. Siyempre ho, kasi ang kailangan mo i-share doon ay yung pinaka-A muna. Tama, A muna. Huwag ka mag-share doon ng C. Hindi pa nga niya alam, ng A, tama. Pero siya ho, dami niya kaya. Sabi niya, Pastor, dito naman sa bahay mo, tanggap lahat dito. Iglesia ni Cristo, saksi ni Jehovah, sabi ko na yun, tinanggap niyo na lahat. Pero unti-unti ko ipapaliwanag sa kanya na hindi yun tama. Okay? Suportahan niya ako sa prayer kasi sa una, para masaya kami, nagtatawanan, pero sa mga susunod po, malulungkot na siya. Kasi bakit po? Kailangan niyang sapulin at sabihin sa kanya, Nay, hindi kayo maliligtas ng inyong kabutihan. Hindi kayo maliligtas ng inyong mabuting gawa. Sa kanya po, open na mo yun. Bakit po? Alam niya, lumaki siya ho na makakapaligtas sa tao ay sa pamagitan ng mabuting gawa. Okay? Suportahan niyo po ako sa prayer niyo. Mamuhay tayo na may katarungan, mamuhay tayo sa pagtsatsaga at pagtitiis, bunga ng ating pananampalataya at pag-ibig. Kahit anong pagsubok, tsagain lang natin. Naniniwala po ba kayo na ang pagsubok hindi yan titira sa bahay niyo? Amen po. Dadaan lang yan. Dadaan lang yan. Ngayon ho, may sa pamilya namin, may pagsubok na kinakaharap kami, naniniwala kami, dadaan lang yan kasi magtatagumpay kami. Amen po, magtatagumpay kami. Ano? Yung ating pananampalataya at pag-ibig na dapat daw natin yung iparanas o iparamdam una para sa ating Panginoon at pangalawa para sa ating kapwa. Hindi po mawawala yung dalawa na yan. Dahil ang Great Commandments ho, nauwi na lang sa dalawa. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili, yun ang pangalawa. At pinakauna, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Pag pinagsama natin yan, dalawa na yan, babalik tayo sa ating misyon. Kailangan natin mag-win ng tao. Malapit na rin mo magbukas ang praise and worship team. Yung mga gusto magpaturo, magbubukas na ang praise and worship team para mag-train ng panibagong praise and worship team. O kung hindi man panibago, magdadagdag ng praise and worship team. Baka ikaw ang kinakausap, Pastor, pwede ba ako dyan? Pwede dyan, pwede. Pwede po. Hindi ko alam doon sa chat mag-chat-chat yan. Pero mga kabataan, iniinganyo namin kayo ho. Pag gusto ninyo ho, pagbalik sa pagtitrain, lalo doon sa mga praise and worship team na tinuruan ng before, natigil, pero ngayon ibabalik na siya. Hindi ko alam kay Brother Archie, pero sabi namin na pag-usapan namin kada Sabado. So ipafinalize na po niya. Si Brother Archie po maghahantay. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Palapakan po natin ang Panginoon.